Yan, grabe na naman ang lamig. Maaraw pero sobrang lamig. Minus 24. Tapos feels like 30 plus daw eh. Sabi sa news. Mapanakit na lamig. Good evening guys. Ayan. Bagong kapit si Jermaine. Ang totoy. So bumili naman pala ako ng Shoppers. Bumili ko ng regalo sa kaibigan namin. Regalo sa Vancouver. Pupunta si Jonas bukas ng Vancouver. Birthday niya today. So happy birthday. So ito yung nabiling gift. Collagen pad. Tsaka pabango. Miss Dior. Blooming bouquet. So hindi na namin babalot kasi maliit lang yung ni Jonas bag na dala. Ano lang siya hand carry lang. Ito, libre. Siyempre sa akin na yung libre. Basta mga pinapili ako pink or itong bag na to. Siyempre dito ako. Blue. Yan. Marami pa yung libre yata eh. Ang dami nga eh. Mga siya, mga sample. Yan, may lip oil. Hindi ko na makabisado to gamitin itong mga to. Total eye lift. Diba? Wrinkle smoothing. May Cetaphil. Ito nakakapa pa yung mga anak. Ang dami. Yun lang, hindi naman ako maano sa gamit sa mukha eh. Ito yung mukhang gusto ko itry. Retinol. Ano yung pinapap? Gumamit ka ba niyan? Ha? Hindi. Talo mo pa ata ako eh. Ayan ilang piraso din yan. Serum. Ito. Ito hindi ko to magagamit. Hindi ako nagaganyan. Sobrang dami. Pabango. Mga maliliit na sample lang naman. Pero ang dami nito. Sa yan? Sa Shoppers Drug Mart. May mga ganyan pala sila. Siguro depende rin kung magkano yung nabili. Puro mga serum. Shiseido. Ano pa ba? Magic Spell. Potion. Nude Skin. Iba mga parang foundation ata ito. Ano to? SPF 60. Try natin. Sayang eh. Kaya lang baka ang problema rito yung baka hindi hiyang sa balat. Glow Mud Cleanser. So yan, dami. Sobrang daming libre. Pwede kong ipadala yung iba sa kanya kaya lang kasi nga hand carry lang si Jonas. Ang pwede lang is 100 ml below. Ito, 50 ml na tong pabango eh. So ito pa. Ayan, kain kami. Dahil sa malamig na panahon, mapanakit na lamig. Feels like minus 34 kanina. Tapos minus 27, 28. Diba, naka Tim Hortons wala na eh. Kay Jonas pa yan eh. 2017, di ba? Tagal na. Kain tayo. Ayun. Kape-kape. Lamig. Sobrang lamig talaga. Nailabas na nagamit ng mga kumot. Naitabi na to eh. Pero Nakabalik sa eh. loob ng bahay naman, 22 lang. Kaya lang kapag kasi ganyan sobrang lamig, parang maano pa rin eh. Hindi kasi 2 weeks tayo na may Chinook eh. Kaya... Higit pa nga ata eh. Ah, Parang weather namin, parang spring, tapos biglang akyat ng plus, negative 20 plus. negative 38 yung wind chill. Kaya Negative sobrang lamig. 28, 27. Todo todo balot nga pagpapasok eh. Nagsuot nga ako ng leggings din eh. Sa loob ng Dami na namang aksidente. Ilang araw na nag-snow. Sobra. Ayun ako. Si Jonas ang makakaligtas ng konti sa lamig kasi pupunta siya ng Vancouver bukas. Lalaro siya sa Magic the Gathering. Saan na yun? Anong event yun? Face to face yata yan. Face to face. So 3 days 3 days na event. Naimbitahan kasi siya ron. Kaya doon siya magstay sa ninang niya, yung kaibigan nga namin.
birthday niya ngayon. Kaya, Kaya nagpasabay na kami ng regalo. regalo. Nakakaya naman kasi makikituloy siya eh. Kaya nagdala rin siya ng regalo para sa ninang niya. Ninang niya yun eh. Oo. Sila yung kung natatanda niyo na Si Ricky tsaka si Milet, na every time pumapasyal talaga sila rito sa amin. Nag-stay sila ng isang linggo. This coming June, papasyal ulit sila rito. Ayan. Kaya Na-enjoy gala-gala. din nila ang Calgary eh. Sana nag-enjoy sila kasi mas murang bilihin Yun nga. compare sa Vancouver. Kaya shopping. Eh, nagda-drive sila eh. Kaso 11 hours. Medyo Drive. malayo-layo. Matyaga sila mag-drive eh. Paano ba sila magpupunta? Parang parang madaling araw? Oo, madaling araw, maalas na sila. Diretso? 11 Straight. hours? Pucha. Hihinto lang sila mag-restroom. Oo. Restroom, coffee. Pero may baon na sila pag pumupunta rito. Di ba nag-bake pa nga last time si Ricky? Hindi ko yata kaya yun ng gano'ng kahawa. Pareho sila kasi tayo kung ano yun. Malamang antok na antok yun to. Tulog ka na nun. 2 hours lang, naantok na mga isang oras yan. Lalo pag nakasakay ka lang. Sabi ko gusto ko rin mag-drive next time na ano. Kaya lang. Ang tanong, kaya pa ba? Eh, kaya naman yung sasakyan yun. Kaya Hindi, lang yung kaya ba natin? yung pagdadrive. Kaya minsan naisip mo na lang, mag-fly ka na lang. Makakakuha ka lang din ng mura na di ba? Kaya lang yung... Ang kaibahan lang no, kasi dala mo lang isa lang, hand carry lang. ang ano lang doon, yung pwede kang mag-rent a car na lang siguro. Kung gusto mo maggala-gala doon. Pwede. Pero si Jonas nga 3 days doon siya sa kanila mag-stay. Kaya nakatipid si Jonas. Sabi kada po kasi pupunta sila ng Germany ako nakaraan, hindi sila nag-rent sila Jonas. Kaya sabi ni Ninang niya, dito na lang kayo, bakit nagkukuha pa kayo ng hotel? Hotel. Sabi niya, sayang ang pera niyo. Nanood sila naman ng concert noon. Sarap Nahiya maging, naman. maging dalagat binata dito lalo't may trabaho. trabaho. Ayun nga, Biyahe. napunta tayo doon sa usapan na mga ganun. Marami na naman mga programa ang gobyerno Yung ng nadagdagan na naman yung category sa express entry. mga entry na naman dito. Hindi Yung na, mga military, doctors, militar din. Yung mga piloto, pilot mechanic. Kaya lang, wala nang masama sila ng bagong category. Pero sana, bigyan lang ng chance yung mga nandito na. Kasi right now, talagang sobrang hirap eh. hindi kasi ang nangyari, sabi nga nila is kailangan ng mga makakatulong talaga sa gobyerno, di ba? Sa economy. Sa economy. Ang nangyari nga kasi dumagsa yung mga puro gusto sa mga food industry lang, ganyan, or Kasi dati nang mabilis eh. Kaso ngayon ang problema, yun ang marami. marami. Yung mga kaya skill pahirapan. talaga, wala. Konti. Konti yung nangyari. Nag-i-invite uli sila ng mga skilled workers na which is dadagdag uli sila sa dami ng trabaho o dami ng mga naghahangad na maging permanent at maging citizen dito sa Canada. Kaso nga lang, syempre, alam naman natin yung nagiging problema. Hindi pa nila nare-resolve yung problema nila na yun is nagdadagdag na naman sila. May nag-comment nga dun sa Omni na kumbaga uli kayo ng panibago overwhelm lang ang Canada sa dami na. Ayusin muna nila yung yung mga taong nandito kaysa yung piliin nilang mabuti, yung mga dapat na magstay at yung mga dapat na makauwi. Hindi naman, syempre, lahat naman tayo dumaan sa mga ganun. Gusto rin naman namin na mas maganda yung maging future nyo. Kaya lang, syempre, parang habang tumatagal, yung mga lalo na yung mga nasa Pilipinas na nangangarap na pumunta sa Canada, hindi mo na malaman kung maire-recommend mo pa ba na pumunta kayo dito, maganda Kasi parang dito. sobrang hirap pagdating dito. Parang Dami nagpo-post mga na walang baka meron trabaho. po kayong full-time o kahit part-time na trabaho din sa group sa Calgary. Kailangan lang po, meron ilang buwan na nandito, wala pa rin makuha. At saka may na naman si Smith na ayusin niya raw ang immigration ng Alberta. Alberta lang, yung baga para dito. Sila sasalaid daw yata yung mga nandito. Actually, may mga nag-a-apply na lumilipat na ng ibang province para lang magkaroon ng papel.
Kasi dito sa Alberta, sobrang dami. Sobrang ang dami. Lalo sa Calgary, ang laki ng dinagdag ng populasyon. Kaya nga inaano nila na parang pumunta na lang sa mga small town sa ibang province. Ayan, mga Saskatchewan, basta yung mga prairies na, ano, Mga Madali-dali. Atlantic, ayan. Atlantic area. Doon. Mas mabilis ang papel kasi mas konti ang tao eh. Para naging concentrated na masyado sa Toronto, dito sa may Quebec, sa Alberta. Marami pang ibang lugar na pwedeng ano eh. Pero syempre, kasi nga, alam niyo naman kung gaano kagandang Calgary at ang mga malalapit na mga tourist spot dito, di ba? Kaya ang dami. Tsaka mas, kumbaga, kung compare mo sa ano, mas mura kasi sa Alberta. Napakalaki ng ano, kanina sa balita, sinasabi nila kasi nga magsa-summer na naman, ayan na naman yung boom ng tourist. Talagang ang laki ng pinapasok Pera. na pera ng bank, ng Jasper, Banff. Actually, pati ka na Naskis daw ngayon, tsaka Canmore, talagang dami na nga kasi dati napapansin namin pag pumupunta kami ron. Makakapunta ka sa Lake Louise, sa Moraine nang nang hindi nagbabas. Personal na vehicle. Hindi na pwede. Tapos unti-unti, pahirapan na makapasok. Hanggang sa totally, wala Sabi na. nga ni Makagago, gatas na gatas. Wala Kaso ang hirap. Parang gusto mo ma-enjoy. Sobrang dami. Pati yung mga parking Mahal, no? sa Banff, no? Ay sa town ng Banff, no? Ang mahal na. Dati magkano Magkano lang? lang? $4. Ngayon, ang mahal na pag nag-ano ka ng parking. So, sabi ko nga, talagang dumadami na ang tao. Hindi naman maiwasan yun kasi syempre, hindi lang naman dito within Canada yung pumapasyal sa Jasper at Banff. Ang dami, may mga nagpo-post na nagpa-plan galing Australia, galing ng Europe. Tsaka talagang pag inano nila, talagang pag ini-interview nila or nagbibigay sila ng mga comment, talagang number 1 talaga ang ganda. Sabi nga nila eh. Kaya lang, mapapansin mo kami sa may mga kalat-kalat na minsan. Ay, hindi maiwasan. Kaya nung huli namin punta na naglakad-lakad tayo sa Banff, di ba? Last time. Dami ng Yung mga niiwanan ng kape, pinag-inuman. Iba't ibang klase na lahi syempre. Dapat kahit paano medyo alagaan kasi sayang yung kalinisan doon sa Kaya pinaka the best niyan, yung mga nasa Pilipinas. Ano yun muna, check-in nyo muna mabuti. Kasi lalo kung maayos na yung sa Pinas. Kumbaga maganda na kalagayan at may mga nasimula na. Kasi pagdating dito ang hirap yung isang nag-post, di ba? Andito sila buong pamilya. Dumating sila as PR na. Pero ang problema is wala silang makuha trabaho. Ilang buwan na. At syempre kung may mga anak ka, yung expenses, kahit sabi mo may baong ka, magkano ang renta ng bahay, pagkain, sasakyan. Ubusin ka dun. Syempre para magiging desperado ka na kahit anong trabaho na lang kukunin mo. Para lang kumita. Kaya kailangan isip-isip kasi hindi biro. Unless meron talaga kayong malaking baon na hindi kayo may stress pagdating dito. Kasi kaya nga kayo pupunta, di ba? Para sa mas magandang future. Yun. Kung ang kapalit naman is yung malulusta yung pera mo, may pera ka nga, pumunta ka dito para magandang future. Pagbalik mo pa rin sa Pilipinas, wala na, naubos na eh. Yun ang mahirap, di ba? Tapos one thing pa, nadala mo yung mga bata rito. Siyempre yung mga bata, once na nandito na, parang iba nagugustuhan talaga nila. Kasi siyempre, iba yung environment. Malaya sila sa school, playground. Tapos biglang, hindi pala tayo ma-PPR o hindi pala tayo mag-i-stay, balik tayo. Meron nga ba, kwento ko lang yung kasama namin na medyo may edad na siya, parang 58, ganyan. So, matanda na sila ng mag-asawa, matanda na rin sila nagkaanak, parang 14 lang yata ngayon, 15 yung bata. So, nag-for good sila last year, last 2 years siguro. Umuwi sila, nag-for good na sila. Pero PR na sila nun. Sabi nila, tatry nila. Umuwi na sila. Parang mag-retire na kasi nga matanda na. Binenta pa yung mga gamit nila, diba? Dami, binenta. Pati mga sasakyan, lahat. So, umuwi na sila sa part ng Cebu yata yan. Pagdating nila doon, nagpagawa siya ng bahay. Nung nandito siya, kinikwento niya, pinapakita niya pa nga ginagawa yung bahay. Tapos, tapos na.
Tapos na ilang taon din siya sa amin nagtrabaho, parang 3, 4 years, ganun. So, nung naayos na, sabi niya, uwi na kami. Pag uwi nila doon, umiiyak lagi yung anak niyang lalaki kasi ang aga pumasok, naka-uniforme, yung haircut. Sana dito mahigpit doon eh. Dito kasi mas ano sila eh. Kumbaga mas maluwag. Tapos hindi ganun nga kaaga ang pasok ng mga Sa bata. aga, tas ang hapon na raw umuwi, nakakainis na, wala na siya nagagawa. Parang ayaw niya nang pumasok sa Sa school. sa school. Syempre, ikaw magulang ka, gusto mo yung the best do sa anak mo. Oo. Dahil ilang taon na sila eh. Tapos hindi mo pa maibibigay yung gusto ng anak mo, di ba? Wala, nag-decide silang bumalik dito. So restart ka na Binenta naman. uli nila yung mga restart ulit. Ang hirap naman nun. Buti nga, nakabalik pa siya dun sa kumpanya namin. Kasi kung iba-iba yun, hindi na basta-basta, di ba? Kaya ang hirap eh, kailangan pag-isipan muna. Saan ba mas makakabuti? Bumalik sila. Trabaho ulit siya. Tsaka nakaano sila rito eh. Nung baga, dito na ata pinanganak ng bata eh. Oh, dito na. Yata. Ay, hindi yata pa. Pero maliit pa nung Dumating. dinala. Ano na yung bata eh, naka-adjust na. Dumating din sila, permanent resident na kagad. Yeah. The best talaga no, is kung pupunta, mauna muna yung isa sa mga magulang para makita nila kung ano talaga. Matesting, mas maganda ba dito o sa Pilipinas, kung saan mas may magandang future. Kami kasi, iba naman, sa amin talaga pinangarap namin to. Tapos dito na kami talaga halos nagsimula kasi parang ilang taon lang tayo nung dumating. Ako pala, ilang taon lang dumating dito. So parang Kasi matanda na kasi ako eh. Hindi, ibig sabihin, mas nauna kasi ako sa'yo, di ba? So, ibig sabihin, parang mga bata, hindi pa naman ganun katatanda nung dumating dito. Na kumbaga naka-adjust na eh. Pero Na-adjust sa na eh. tagal nung panahon, ngayon iba na eh. Ibang-iba na. Parang Sobrang pagdadati laki na. nun, umalis ka, lumipat ka sa ibang kumpanya, saglit lang, apply ka, Ngayon, ang hirap. hire ka kaagad. Minsan, ilang pa yung tatawag sa'yo, di ba? Sa'yo nga nun, ilang beses may Ilan tumawag. yung tumatawag Ikaw sa... ang pipili. Ngayon, wala. Kung mawalan ka ng trabaho, kailangan meron kang pondo talaga. Meron kang pondo, meron kang mga kakilala. Lalo rin yung mga kakilala, tsaka yung mga, yung mga letter nga na, Mga referral. referral. Kasi importante yun. Ay, naka. Lalo ganyan kalamig, no? Mahirap maging homeless dito. Oo nga eh. Hindi biro. Nakakaawa yung mga homeless na... Kaya minsan pag kami umakatok sa sasakyan, makikita mo ginaw na ginaw, maawa ka talaga eh. Nakarang mag-grocery lang kami. Meron eh. Kaso dahil nga dito, hindi naman uso yung cash. Siguro may mga ilan pa Bariya nagdadala. lang talaga. Meron ka man dala, $5. O yung mga bariya. Yun na lang talaga may bibigay mo. Pero kahit pa paano, yung bang pangkape man lang o pang merienda. Kaya mag-isip-isip muna kayo ng mabuti, baka matrap kayo dito. Diba? Hindi naman doon sa sinisiraan namin yung Canada. Kasi kami na may awa ng Diyos is established na, kumbaga na karoot na rito, rooted na. Na medyo matatag-tatag na. Kaya yung mga bago, syempre, yun yung mahirap. Yung mga parating. Mga parating. Yung mga nandito na kahit pa paano, naka-adjust na yan eh. Nagsusugal na sila na paano mag-stay pa. Gawa ng paraan. Kaya nga sana, kung mag-ano sila, bago sila magpasok mga bagong category or whatsoever. Ayusin muna nila yung mga nandito na. Kasi iba, nandito na, kasama na yung pamilya. Di might as well, total, nagko-contribute na rin naman na sila sa sa mga economy. tax Nagbabayad sila ng tax. Sana, unahin nila yun. Bigyan lang ng chance yung mga nandito na. Huwag yung kuha ng kuha tapos wala. Tapos kawawa yung mga nandito. Tsaka yung patong lang application. Naghihirap, hindi naman sa mahirap din talaga yung buhay. Kaya lang, kuha pa rin sila ng kuha ng mga refugee, mga... Kumbaga, yung mga hindi nila mapapakinabangan. Sabi nga nisa, di ba kanina sa yung mga Canadian na iba nagiging homeless, pero bakit hindi nyo magawa ng paraan? Bakit? Yung mga refugee, pinapatira nyo sa hotel, pinapatira nyo, binibigay allowance. Pero yung mga mismong Canadian na born and raised, sila pa yung ibang mga homeless. Mapapansin nyo rito, meron nga rin talaga eh. Mostly, may mga homeless ka makikita, mga dito na talaga, mga Canadian. Yun lang, pangalan nun, yung mga veterans. Di ba? Minsan namamalimos talaga sila eh. Veterans yun, dapat yun inaalagaan nila kasi kundi dahil dun, walang naman.
walang Canada. Dapat nga may exception sila sa mga ano, di ba? Kaso dito, kaya nga sabi ko, retirement dito, yari ka talaga eh. Pag wala Pag retirement mo rito at wala kang ipon, tapos may utang ka, mga utang ka pa, dali ka ang naman. hirap. Kasi magkano lang din ang ano magkano lang din ang magiging retirement. Tatrabaho ka talaga na habang Kaya ba walang option, nabubuhay di ka. ba? 70 na, nasa trabaho pa rin. Hindi Kasi, naman masama magtrabaho, syempre. yung iba naglilibang. Pero Naglilibang syempre, ka. minsan gusto mo na rin magpahinga, di ba? Ah, Yung ba tipong pasok ka lang 2 araw, 1 araw, kung talaga gusto mo lang maglibang. ay. Pero hindi sapat para doon. Ayun ako. Yun lang naman. Kaya kami, bahay lang din kami. Wala rin kami masyadong magawa kasi nga, Ang sobrang lamig, lamig. yung lamig ng panahon eh. Bukas alis ako kasi ayoko nga sana umalis eh. Sa punta? Ad sa ano? Sa Yung, di ba results. nag-ultrasound ako, nandun na yung result. So, kailangan pumunta, grocery day pa. Siya na lang bibili ng karne, ako na lang bibili malapit doon sa may, baka Walmart na nga lang ako eh. Ay, kung ano mas komportable ka, di ba? Kasi nakakatamad talaga, totoo lang, pag ganyan sobrang lamig, ayaw mo na halos lumabas sa sasakyan. Kung hindi nga lang talaga papasok ko ng trabaho eh. Wala, kami, talagang labas. Kanina nga, pinapakuha ko ni James ng mga kahoy. Sabi ko, I won't go outside at this early in the morning ako na negative 30 sa labas. Sabi ko, I'll wait until ako, Medyo till bumaba noon. yun. Oo. If not, sabi ko, I'll get sick. I'll lose 2 days again. Tama naman yun eh. Oo. Dito kasi yung nakagandahan. Pag alam mong hindi safe at mas makakasama sa'yo, meron kang right to refuse. Kaya Hindi, importante tsaka mo na. maghahanap ako ng kahoy sa labas eh. Pucha naman. Pwede yun kasi minus 30, hindi naman yung tipong ano lang eh, 20 minus 10, lang, minus kaya- 20, sige labas ka. Tapos windy pa, pag umaga ang windy, kaya nagiging 30 plus, minus 30 plus yung ano. Kahit sabi yung patong-patong yung suot mo eh, talagang Malamig giginawin talaga. ka. Tapos sabay pasok ka sa mainit. Sakit talaga abutin. Sama siya. Dalawa kami. Ng tanghali. Hindi, nung umaga. Gusto niya umaga eh. Tapos umuwi na kami. Hindi pa rin kinukuha yung mga pinaayos ng tubo. Di na sayang lang yung oras na ginugol ko doon. Ay, naka. Ganun talaga. So, paano guys? Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.